Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Inirekomenda ng Quick Response Team ng PHIVOLCS ang relokasyon ng mga kabahayan na apektado ng Bogo Bay Fault, ang pinanggalingan ng malakas na magnitude 6.9 na lindol sa bahagi ng Cebu. Kanilang binigyang diin ang epekto ng ground rupture o bitak sa lupa na dinaanan ng naturang fault. Ito'y kasunod ng briefing kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development at Office of Civil Defense Region 7. Bago nito, nagsagawa ng karagdagan pang mapping o pagmapa ang Quick Response Team ng PHIVOLCS sa bahagi ng Bogo Bay Fault. Kanilang tiningnan dito ang bitak ng lupa sa naturang fault sa bahagi ng Barangay Dakit, Bogo City. Kanilang nasukat na ang right lateral displacement o ang naging paggalaw pa kanan ay abot sa sukat na 30 centimeters horizontally o pahalang, habang 25 centimeters naman vertically o ang sukat mula taas hanggang pababa. Sa kaugnay na balita, nagsagawa naman ng technical inspection ng National Historical Commission of the Philippines sa mga naapektuhang heritage sites at mga makasaysayang lugar sa Cebu matapos ang malakas na lindol. Kabilang sa team na nagsagawa ng inspeksyon ay ang Historic Preservation, Division and Materials Research Conservation ng NRCP. Una nang sinuri ng grupo ang San Fernando El Rey Parish sa Liloan. Matapos ito, kanila namang isusunod ang Bogo City, San Remigio, Daan Bantayan, Medellin at ibang pang lugar sa Northern Cebu na naapektuhan ng lindol. Bahagi ito ng pagtugon ng NRCP kasunod ng pagkasira at tinamong pinsala ng maraming heritage sites sa lugar. Ibabahagi ang resulta ng pagsusuri sa iba pang cultural agencies at maging sa Archdiocese of Cebu bilang paghahanda sa posibleng restoration at reconstruction na gagawin. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.